Nako, ito umabot ho pala sa 40% o 40% ang nagsasabing sila po ay pro-Duterte. At sila po ay kakampi o pabor dito po sa pamilya Duterte. Ito po ang resulta ng survey ng WR Numero. At ito po ay masasabi na credible at maganda ho yung kanilang pagkakahanay, no? At ginawang survey dito po sa ating bansa. At ito ho, kung ang pro-Duterte ay 40% o 40%, lumitaw sa kanilang survey na ang pro-Marcos ay, hulaan nyo kung ilan. Hulaan nyo. 40% sa pro-Duterte, sa Marcos ay, ito ho, 14% o 14% lamang ang nagsabi na sila po ay pro-Marcos. So dito ho, 40% sa pro-Duterte at 14% sa pro-Marcos. At samantala, meron naman, actually ang pangalawa ho, kasi 40% pro-Duterte, yung pangalawa, 31%. Sila po ay nagsasabi na dati ho silang pro-Marcos pero umalis po sila ng suporta, ayaw na nila na masabing sila po ay pro-Marcos. Nakapaloob po yan sa 31%. At yung iba naman ay nagsasabi na sila po ay pro dating VP Leni Robredo at pro Senator Risa Ontiveros. So yan po no ang survey at talagang sinadya po nitong WR Numero na itanong kasi ito parang partisan survey, kanino ka ba kakampi? Pro Duterte ka ba o pro Marcos? Ito panoorin ho mga kababayan, ang ganda ho at magaling ho yung kanilang pagkapaliwanag at alam niyo naman yung mga survey niyan may science ho dyan ito ho, panoorin po ninyo mga kababayan. But before we go, can we just talk about the partisan question that's in your survey? We could actually do a marathon already para tayo naka-election marathon na. Ito na yung practice nun. But let's show one question that you tackled in the latest survey. Yes, so we also ask our mga kababayans, and we do this in all of our nationwide surveys, we ask them, who do you identify with in terms of your partisanship, right? Okay. In terms of your political leaning. Okay, can we show that? 40% have identified themselves to be pro-Duterte. And that's the biggest camp. And this has increased consistently over time, especially after the arrests. If you compare that, the pro-Marcos has shrunk to 14% only. This is the latest at 14%. Yes. You have the pro-Marcos, and that's low. So it has been consistently declining since we started asking this question. But did you really ask the question? What was the actual question? Yes. So the question that we asked is that in the politics in the country today, there are some who identify themselves as pro-Duterte or allied with Duterte and their and other allies, and then those who support Marcos and their allies, those who support the opposition, including personalities like we've named them, the Vice President Leni Robredo So and Senator Risa Ontiveros, and those who say that they're independent or do not necessarily align with any of this. Okay, well, that's a really good question, but let's show the results. Let's show the results again. The independent is the next biggest block at 31%. You know, I feel hopeful with that. Go on. Yes. Okay. And this came mostly from the administration or the pro-Marcos side. Okay. So the way that Filipinos are shifting their political partisanship or political allegiances is that most of them started with the administration, with the Marcos, and then they have been shifting either to independent or the pro-Duterte. The opposition has been consistent at around 15% of the voters saying that it did they not identify grow. with the... Because when Leni Robredo ran for president, she got 16 million votes? Yes. Roughly, and that's roughly 15%. Yes, so it's quite the same, and of course that's the challenge for the opposition to be able to break through that particular ceiling. So this is because in our conversation yesterday, you also asked me what we want to bring to the table. This is one of the things that we offer at WR Numero. We want to focus on socio-political attitudes because the founder, Dr. Robin Garcia, and I are political scientists, so really
our interest in is on political behaviors, attitudes of our Filipino voters. All right. Well, on that note, thank you so much for joining me today. Okay, so yun ho mga kababayan, ang interview ni Karen Davila at base nga po sa survey ay talagang tumaas po at patuloy na tumataas yung mga kakampi ng mga Duterte, pro-Duterte, 40%. At binabanggit nga po na kung saan ay nagsimula ng tuloy-tuloy na pagtaas nung arestuhin po ito pong si dating Pangulo Duterte noong March 11. So nagtuloy-tuloy. At sa kabilang banda naman ho, mga kababayan, ito hong pro-Marcos ay patuloy na nababawasan. No? Sabi po yan ng WR numero survey. So yung nasa pro-Marcos, ngayon nasa 14% habang isinasagawa raw po nila yung nasabing survey ay patuloy na nababawasan yung mga sumusuporta o nagtitiwala sa mga Marcos at yung iba lumipat to sa Duterte, yung iba naman ay nagpasya na sila po ay independent na. Ibig sabihin wala na ho silang kakampihan. Pro-Marcos o pro-Duterte. So dating pro-Marcos, sila po yung sumusuporta sa administrasyon, nagsarili. Independent na lang, wala ho sila nakakatigan sinuman. So pero marami ho ang lumipat po sa mga naging pro Duterte. So yung 31% ho mga kababayan, yun ho, malaki-laki ho ito at pero hindi naman daw nagbago no. Yung numero, yung porsyento bilang ng mga sumusuporta, doon po kay dating BP Leni Robredo at hindi po kay Senator Risa Ontiveros. So reviewin natin ulitin ho natin, ito hong naging survey ng WR numero, 40% pro Duterte, 31% independent, yung mga pro Leni, pro Risa Ontiveros, at yung panguli 14%, 14% ay pro Marcos. Pero dito ho mga kababayan ay titingnan ho natin kung dito ho ay iepekto ho ba ng todo ito hong 40% ng pro-Duterte. Lalo na ho dito sa senatorial. At sa ngayon, meron din ho sila no, na ginawang survey, ito pong WR numero. At na kung saan ay talagang dikitan daw po ang laban. No? At parang yung mula po sa alyansa at din po sa mga inendorso ni dating Pangulong Duterte at BP Sara Duterte. So dito ho, ang sinasabi ay 15 candidates. 15 kandidato ngayon na senador ang pwedeng manalo. So ibig sabihin, dikitan ho ito mga kababayan, talagang mahigpit ang laban. Biro mo, sa 15 kayong mga kandidato, top 15, 12 lang ang pipiliin. So may 3 malalaglag ho dyan. So sa ngayon, so talagang mahigpit ang laban. Kaya naman talagang kanya-kanyang di ba? Sariling sikap po yung mga kandidato, lalo na siguro yung mga nasa laylayan na mga 8 to 15. Ayun. So dito ho, 9 candidates mula po sa alyansa para sa Bagong Pilipinas, 2 po sa slate ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at 4 naman mula kung ano mga side, no? Anong panig sila. So dito ho mga kababayan ay nangunguna ay ito pong si Senador Bongo at Bato de la Rosa. Sila po ay nasa top spots. At itong sigo ay halos tablaho niya. Ito pong si Erwin Tulfo para po sa rank 1 and 2. At ito pong si Bato de la Rosa ay tumatabla kay Tito Soto and Pia Cayetano na rank 3 to 5. At samantala, ang independent candidate na si Ben Tulfo ay tumatabla naman sa administration bet na si Lito Lapid na ang rank ay 6 to 7. Samantalang ito pong si Ping Lacson ay nasa solo 8th place, Pangulo. At ito pong si Makati Mayor Abby Binay ay nasa solo 9th place. Siya po ay sinusundan ni Congresswoman Camille Villar na inendorso po ni Pangulong Marcos Jr. nung una, pero nung huli mukhang hindi na siya binabanggit. At siyempre ito po inendorso ni BP Sara Duterte. At ang kanyang karango, katabla, ay ito pong si Senador Bong Revilla.
So yan po no ang survey na binabanggit ng WR numero. At samantala, ito ho, yung nasa 12th place, base po sa survey, ito pong si Iba Makino at nakabuntot ho dyan itong sina Senador Amy Marcos at ito pong si Manny Pacquiao, gayon din po si Kiko Pangilinan. So mahigpit po ang laban no? Dito po sa mga kandidatong senador. So magkakaalaman at kung meron pong bigat yung sinasabi na 40% ang yung pro Duterte. Pero dito rin ho, yung sa mga siksikan ho, mula sa siguro mula pang 9th place hanggang 12, yan po dikitan ho. At dito makikita ho natin na kung sino ho ang pwedeng tutulungan, mapagkakaisahan ng Iglesia ni Cristo, yun makakakuha ng bentahe. Dito po. Kasi ang mga nasa likuran o nasa hulihan ay ito pong si Congresswoman Camille Villar. At again din po ito pong si Senator Amy Marcos. Magkakadikito sila ba Makino, Kiko Pangilinan at Manny Pacquiao. So kapag may mga naisama ho dyan, na kung saan di ba? Dadalhin po ng Iglesia ng Cristo, nako malaking bentahe. Bentahe ho 'yun. So, yun ho, mga kababayan, ang survey ng WR numero. At nakusana, base po yan sa interview ni Karen Davila. Hindi na mapapatulan ng ABS-CBN niya kung pipitsugin at hindi credible itong survey firm na ito na binabanggit nila sila po ay mga political scientist na kung saan ay merong K na magsagawa ng ganitong mga survey, mga kababayan. So, yun ho, ulitin natin. Sa pangkalahatan, yung ating pinag-uusapan ho ngayon, 40% ay pro Duterte, tapos 14% ay pro Marcos, at yung mga maka Leni Robredo, Risa Ontiveros at kanilang mga kaalyado, at yung mga wala ho, independent ay 31%. Okay? So yan po ang ating pinag-usapan ngayong araw neto at antabayanan. Siyempre tayo po yung magbabantay pa rin sa patuloy na isinasagawang kampanya ng mga kandidato dito po sa ating bansa at maging mga sa lokal. Nako, Mayo 12 na, malapit na po ang eleksyon at kayo po ay pumili ng tama. Tingnan nyo lang ho. Check nyo lang ho. Madali lang ho dahil sa karamihan nun may mga smartphone naman i-google nyo lang ho. Ito ba si ganito? Okay ba ito? Tignan nyo lang credentials. Ito, senador, gustong mahalal ulit. Tignan nyo. Ano ba ginawa nito sa Senado? Yun ho. Napakasimple lang ho At yung mga dating senador, babalik. Ito, ano ba mga ginawa nila at anong gagawin nila? Ayun. So, maging maingat. Matalino po tayo sa ating pagpili dahil sa ito po ang magsisilbi na siyempre yan po ay magiging pundasyon din sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa. Sa mga hindi pa ho nag-subscribe, bago lang ho kayo sa ating YouTube channel, subscribe na po kayo. At huwag pong kalimutang i-like at i-share. Ipamalita ho natin sa ating mga kakilala, kaibigan, at siyempre gumagawa ho tayo rito ng mga diskusyon at komentaryo na kung saan talagang lahat ho, meron tayong basihan at hindi po invento at fake news. At nagbibigay ho ko ng sariling opinyon base po sa tunay na mga kaganapan, mga datos at pangyayari. Okay, maraming salamat po. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.